naririnig natin sa mga teachings na, oh, mahalin natin ang kapwa natin, huwag tayong magtatangi ng tao, 'di ba, maging inclusive tayo, gano'n. Pero mga kapatid, aside from that principles and biblical teachings, meron ding sinasabi ang Bible sa tungkol sa mga taong dapat iiwasan natin. Okay? Kaya po ang title nito ay Types of People to Avoid. Meron ding mga tao na, yes, papaiwas sa atin ng Panginoon, pero meron ding mga kapatid, mga uri ng tao na sinasabi rin ng Bible na okay, be acquainted with them. Okay? So, umpisan po muna natin mga kapatid ay, sino ba yung mga sinasabi ng Bible na i-avoid natin? Gusto ko lang po i-clarify yung avoid. So, kapag meron tayong mga nag-aaral na po tayo, no? So, ang application po ng avoidance, mga kapatid, ito yung maka-Diyos sana na application natin. Hindi yung hindi na natin sila papansinin. Ano po? Hindi yung aawayin na natin sila. What I mean with avoid, no, ay wag nating hayaan na maka-influence sila sa atin. Sila yung magdidikta, no, nung ating magiging decisions, nung ating magiging lifestyle. Okay? Alam ko po, itong mga pag-uusapan natin, itong mga dapat nating i-avoid, sabi sa Bible, naku, minsan nga tayo nagiging ganito. Okay, so hindi lang tayo dapat maging mapagmatsyag na, oh, ito yung mga taong iiwasan ko. Oy, ano din po to, self-reflection din po ito sa sarili natin na huwag tayong maging ganito, ha, sa ating mga kapwa. Okay, number one, mga kapatid, avoid people who influence you to do wrong. Minsan alam na natin, pero iba pa rin yung dating kapag nababasa natin mula sa Bible. Babasahin po natin yung mga verses po na to, yung 1 Corinthians 15:33, Psalm 1 verse 1, and Proverbs 13:23. Huwag kayong padaya, ang masamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. O, diba? So tingnan niyo mga kapatid, meron talagang inborn na mabait, pero tingnan niyo naiimpluwensyahan at nababago rin yan depende ng mga sinasamahan nila. Meron talaga tayong characteristic na na para tayong mga unyango. Alam niyo yung unyango, na-adapt natin yung environment kung saan nandun tayo. At ang mahirap ito mga kapatid, di ko sinasabing huwag tayong makisama, huwag tayong makipagkaibigan, pero baka po kasi nga dumating tayo sa point na may area ng buhay natin na hindi pa firm, hindi pa matibay. Kaya naiimpluwensyahan pa. E paano kung ang maka-impluwensya po sa atin ay mga masamang kasamahan? Okay? So sabi rin po sa Psalm 1 verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. So ibig sabihin mga kapatid, mapalad daw yung mga taong umiiwas na dun. Again, sana po maliwanag yung term natin ng avoid. So hindi ko po sinasabing awayin natin sila, sila po ay atin ng rebuke natin in Jesus name kapag lumalapit sa atin, hindi po. What I mean, practically, godly practice ay wag nating hayaan na maka-influence itong mga uri ng tao na to. No? Sabi pa sa Kawikaan 13:20, ang lumalakad sa nakasama ng mga matatalino ay magiging matalino rin. Ngunit, ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. Ano yung number two? Avoid people who are constantly angry. Nako, baka po kayo yan ha. So, pag tayo magagalitin, pinaiiwasan din sa tayo ng Panginoon. O, sabi sa Proverbs 22, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at huwag kang sasama sa taong bugnutin. Nako, baka matutunan mo ang kanyang mga lakad at ang kaluluwa mo ay mahulog sa bitag. Di ba Kuya Rael, hindi naman masamang magalit. Iba po yung nagagalit sa magagalitin, no? Iba po yun. So meron kasing mga galit na hindi na wisdom yung umiiral. Maliwanag po. So yung sinasabi nung kawikaan sa atin na iwasan mo ha, huwag kang magsasama sa mga taong magagalitin. Kasi hindi po dahil magagalit ka sa kanya. Hindi Ang sabi niya, baka mahawa ka dun sa kanyang mga ginagawa. Yung mga paraan niya, baka ma-adapt mo, hindi mo alam, bitag na pala yung
pupuntahan. Okay, kaya nga constantly. So hindi naman po ibig sabihin yung taong nagagalit, iiwasan na natin. Okay mga kapatid kung kayo po ay laging negative, kung tayo ay laging parang simpleng mga bagay, kailangan, ang dami explanation, kailangan magpaliwanag sila sa atin. Mga kapatid, isipin ninyo, hindi tayo gugustuhin ng taong makasama tayo palagi, okay? So kung ang aim natin, mga kapatid, ay maglapit ng tao sa Panginoon, naku, isa to sa mga iiwasan natin. Iwasan natin maging magagalitin, okay? Lawakan natin ang ating pangunawa. Next type of people na kailangan nating i-avoid. Number 3, avoid foolish people. Okay? Ay, yung 80-80 pala dapat iniiwasan natin, no? So, dito po sa ating sa Bible mga kapatid, ang foolish po ay halos katumbas ng taong masama, no? Ang foolish sa Bible ay talagang iniiwasan o nire-reject niya yung mga bagay na matatalino, no? Yung mga bagay na tama. So sabi po rito sa Proverbs 14:7, umalis ka. Iwasan talaga sa harapan ng isang taong hangal sapagkat dooy hindi mo matatagpuan ang mga salita ng kaalaman. So bakit pinapaiwasan sa atin yung mga taong foolish? Okay, hindi po ibig sabihin ng foolish hindi na nagsasalita. Okay, pwedeng napaka-articulate niya, pwedeng ang dami niyang sinasabi, pero kung hindi naman po tama, okay, mga paninindigan niya ay puro paninira, puro talagang nagdudulot ng kasamaan. So sabi ng Panginoon, iwasan natin yan kasi baka yun yung ma-adapt nating katalinuhan. Katalinuhan, akala natin katalinuhan, pero yung pala ay kahangalan. Halimbawa, gumaling ka, tinuruan ka ng isa, dito ka kikita pare, tuturo ko sa'yo. Yung itinuturo sa'yo, pangi-scam pala ng tao. Ito yung paano ka man dadaya sa tao. Okay, parang ang galing niya, parang ang talino, pero sa Bible mga kapatid, yun yung foolishness. Okay? Hindi ibig sabihin na wala siyang alam. Foolish can be full of knowledge and wisdom, pero it is not good wisdom. Amen? So alam kong kaya nyo na i-differentiate yan. So iwasan natin yung mga taong ganun. Again, baka nga po kasi ma-impluensyahan tayo. Okay, sabi sa 23 verse 9 ng Kawikaan, huwag kang magsalita sa pandinig ng hangal sapagkat ang karunungan ng mga salita mo ay hahamakin niya lamang. So ayan, isang point of view pa. Halimbawa, gusto mo talagang ipamukha sa kanya na tama na mali yung kanyang sinasabi, pero talagang meron po kasi talagang foolish to the extent na hindi na talaga siya makikinig. So, pwede mo na pong iwasan 'yun, okay? Sabi nga ng kasabihan, we are called to win soul and not to win arguments. Pero minsan kasi gusto natin manalo sa argumento. Pero kung hindi naman po talaga kayo mag-give in, hindi naman talaga i-give up ang inyong mga opinion, ay sige, maging magkaibigan na lang kayo kaysa naman pag-awayan pa ninyo yun. Next, avoid people who create division. Ayan. So mga kapatid, itong mga taong to, very subtle to. Feeling natin parang hindi ito masyadong masama, no? Pero what I mean of subtle, hindi halata na nagko-cause ng division. Okay, sabi po sa Romans, alam niyo may mga ganyang kaibigan, yung parang minsan minsan ang tingin natin, gusto mo ng kausap, sino ba, andito lang ako. Tapos mamaya gumagatong na, alam mo ba, ganito kasi ang sinabi kasi niyan talaga sa iyo eh. Tsaka alam mo, nung panahon na ganito talaga. Alam mo yun mga kapatid? So ayan, iwasan natin yon. Sabi rito sa Roma 16 verse 17. Ngayon sinasamo ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo mga na lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Mga kapatid, lumayo kayo sa kanila. So mga kapatid, minsan hindi natin maiwasan na mag-give in sa mga opinion ng mga taong may spirit of division. Kasi nga lalo kapag galit ka, no, kapag ikaw ay meron kang naranasan against someone, no, na talagang naranasan mo, tapos may makakausap ka nagagatong pa nung nararamdaman mo, minsan mahirap ma-discern to mga kapatid na
may spirit of division. And sometimes tayo minsan feeling natin pag tayo ay may kakausapin tayo na tao, tapos eto opinyon ko lang 'to, tsaka akin lang 'to. Minsan nadadaya rin tayo ng sarili nating mga emosyon. Pero be wise mga kapatid, kasi baka yung ating pagsasalita o pagsasabi ay magbubunga ng division. Hindi yung, "Eto ano lang 'to, concern lang ako sa'yo." Iba mga kapatid yung totoong may concern talaga tayo, pero iba rin kung meron tayong desire 'no, na talagang paglayuin yung mga tao, and sometimes mahirap po itong ma-discern. But again mga kapatid, again, sabi ng Biblia, so iwasan natin yung mga tao na ang intention talaga ay mag-cause ng division. Sabi pa sa Tito 3:10, ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Okay. So, sinasabi rin pala sa atin ng Bible, oy, sabihan mo na yung mga taong nagkukos ng division. Pero tingnan niyo mga kapatid, meron din biblical principle na okay, kung hindi siya sumunod sa una at ikalawang pagsaway mo, no? Pagpuna mo, ay nako, iwasan mo na yang taong yan. Okay? Bakit? Hindi po talaga siya magandang kasama. Mahirap ka banding yan. Okay, next. To avoid. Number 5, avoid people, mga kapatid, who live in persistent sin but claim to be believers. Okay. Medyo tong usapin na to mga kapatid, medyo maselan to, no? And I want to be firm, no, tungkol dito sa pag-uusapan natin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagmumuran, o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lang kayong kumaing kasalo ng ganyang uri ng tao. Okay, para dun sa mga especially nag-aaral na talaga ng Bible, imagine niyo 1 Corinthians, binabasa natin ito sa 1 Corinthians, nasa New Testament, it is under new covenant, no, under grace, no, under grace na to. Pero bakit kaya pinapaiwasan sa atin? So mga kapatid, again, yung avoidance na pinag-uusapan natin ay hindi yung hindi na natin tatanggapin yung tao, yung as in i-re-reject na natin yung mga tao. Again, iba po yung iniiwasan sa nire-reject. So iwasan daw natin yung mga nagsasabing, "Oy, followers kami ni Jesus Christ." Kiniklaim nila, pero ito yung gusto kong sabihin ng mga kapatid, iba yung committing sin sa living in sin. Okay? Iba yung lahat tayo nakaka-commit ng kasalanan. Amen? Walang hindi. Even the holiest people commit sin. Pero iba yung living in sin. Iba yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. At itong dito sa chapter 5 ng 1 Corinthians, ito yung tinutukoy dito ni Pablo, na iwasan nyo yung mga nagkiklaim na sila ay tagasunod ng Panginoon, sila ay followers ni Jesus Christ, pero ang stand nila, okay lang to gawin. Consistently mga kapatid, persistent. Kaya ginamit yung word na persistent. Ibig sabihin, whenever na i-correct sila, no, mula sa Bible, kasi may mga ganong Christian, ay hindi na yan ganyan. Hindi, hindi. Pag nagmahal ka kahit sino, basta love yun. Alam niyo na, nagigets niyo na yung sabihin. So, kahit sino pa yan, basta mahal ko yun. Di ba pagmamahal si Lord? So, mga kapatid, iwasan natin. Okay, bakit natin iiwasan? Hindi dahil hindi natin mahal yung mga taong yun. Iiwasan natin dahil it will cause more conflicts and more problems, mga kapatid. Dahil, okay, sa loob ng family, pwedeng maging problema na yon. Pero how much more pagdating sa simbahan, no? Na may mga taong magsasabi, "Oh, bakit siya ganun? Di ba ito yung Christian living, ito yung right Christian living." Okay, mga kapatid, again gusto kong linawin yung persistent living in sin.
Ibig sabihin yung talagang hindi nila ina-acknowledge na kasalanan yung ginagawa nila. Amen? May naiintindihan niyo po 'yon? Again hindi ko po sinasabi na ang tinutukoy dito ay yung mga nagkakasala. Lahat tayo nahuhulog at may potensyal na mahulog sa kasalanan. Pero isang tao talaga na totoo sa kanyang puso na mabigyan ng kaluguran ng Panginoon, kapag siya ay nagkamali, ina-acknowledge niyang mali yung kanyang ginawa at nagsisikap siya na wag niya itong muling magawa. Bakit? Yung po kasi yung bunga ng Espiritu Santo na nabubuhay sa ating kalooban. Pero may mga taong nagkiklaim daw na believer sila at follower sila ng ating Panginoon, but hindi nila kino-consider na kasalanan yung mga nabanggit natin na kasalanan. So mga kapatid, iiwasan natin sila. Do not let them influence your life. What if tayo yun, no? Isa tayo dun sa mga parang hindi na tayo guilty dun sa kasalanan, na narinig ko lang itong preaching na to. We are the salt of the earth, no? Tayo mga Christians nga, sinabi ni Jesus Christ, kayo ay asin ng sanlibutan at bukod sa ilaw ng sanlibutan ay asin. Sabi doon sa teachings doon sa Mateo, kapag daw ang asin ay wala ng alat, no? Ay wala na tong silbi. Okay, paano ba nawawala ng alat ang asin? Mga kapatid, hindi kasi nawawala ng alat ang asin. Kahit nga natunaw yun di ba mayroong natutunaw na asin, maalat pa rin ang asin. Pero the only way na nawawala ng alat ang asin ay kapag nahaluan na siya ng ibang compound. Okay? Pag nahaluan na siya ng ibang compound. At doon daw nawawalan ng impact yung ating Christian life sa world kapag wala ng alat yung asin. So kapag natanggap na talaga, mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng double standard na alam mo yun, yung para okay, followers ako ni Jesus Christ, believer ako ni Jesus Christ, pero wala rin tayong eagerness na ang mali ay mali, no? Ang mali ay iwasan. Kundi no, follower ako ni Jesus Christ, so I will be happy, I will be joyful, I will be contented, no? Then lahat ng gusto natin. Yun, sample lang ganito. Meron akong napanood na isang video clip sa isang movie. Magkasama yung magkabit, okay? Yung lalaki, kasama niya yung kabit niya. So katatapos lang nilang maglabing-labing. Sabi nung lalaki, nagmamadali siyang ay alis na ako. Malilate na ako, mag-church pa kasi ako. Sabi niya gano'n. Sabi nung kabit, mag-church ka? Sabi niya, kabit mo nga ako, di ba? Tapos yun yung clip, kinuha siya sa isang movie. Yun yung gusto ko sabihin, mga kapatid. Tingnan nyo, maybe we claim na, okay, Christian ako, followers ako ni Jesus Christ. Hindi ko ginajudge yung lalaki doon sa pelikula na yun. Hindi ko siya ginajudge. Pero tingnan niyo yung gusto kong sabihin na nawawalan tayo ng saltiness. Halimbawa doon sa area na yun. Yung lalaki niyo, maybe he is real Christian, pero dahil he is living in sin, no? Yung impact niya doon sa kabit niya, paano niya madadala sa Christ yun? Nag-get ko sa sabihin, yung saltiness ng salt, pag hindi na to maalat, wala na siyang impact sa world. And ganun din tayo, mga kapatid, tayo mga Christians. Hindi rin magiging effective at impactful ang ating buhay kung yung ating pamumuhay is we acknowledge or we accept or we are persistently living in sin. Ulitin ko, iba yung nagkasala dahil hindi talaga maiwasan, may kahinaan tayo, pero iba po yung living in sin. So again, iwasan daw natin ang mga taong ito. At the same time, tayo rin po iiwasan natin. Okay? Pero maganda, mga kapatid, na na-acknowledge natin na alam natin ay kahinaan ko pa rin yun. Mas maganda pa rin yung nandun tayo sa kaisipan na alam kong mali ito, pero hindi ko pa lang talaga to maiwasan. Kapatid, unang step yun, i-acknowledge natin na hindi tama yun. And
Sunod, lumapit talaga tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo ko sa area na to. Mahina talaga ako. Amen? So, it is a long journey, alam ko, pero hindi tayo hopeless case. Bakit? Kasi doon nga namatay si Jesus Christ para sa kasalanan, di ba? So, hindi ibig sabihin na ang kasalanan ang magiging major problem natin. We are not hopeless cases sa harapan ng Panginoon, lalo na kung gusto nating isuko yung ating mga kasalanan na alam natin bumibitag sa atin. Amen? I hope mga kapatid ay meron tayong mga additional na natutunan po dito. No? So again, i-avoid natin ang mga taong consistently living in sin. Ano pa po? Avoid those who reject godly instruction. So something lang din ng mga kapatid, kagaya dun sa number 5 ay yun yung mga talagang hindi malito. As in sa kanila, kahit mali yung kanilang ginagawa, they consider it right. So iwasan din natin na yung ikino-correct na pero nire-reject nila yung correction. So sabi sa Proverbs 29:1, sabi rito, ang madalas na sawayin, ngunit ang ulo ay matigas, ay biglang mababali at wala ng lunas. Matthew 7:6. Huwag niyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay at huwag kayong magtapon ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. Okay, napakaganda lang ito mga kapatid na paalaala ng Panginoon. Okay, lahat tayo pwede talaga tayong mag-share. Lahat tayo pwede talagang mag-instruct. Pero naku, minsan talaga may mga taong hindi naman nila tatanggapin yun. Baka naman talaga ikapahamak mo pa. Naalala ko nung pinag-aaralan namin ito nung Sunday school pa. Batang-bata pa ako. Ito yung naituro sa akin ni parang ang Sunday school teacher namin nung pa si Tita Cora. Yung Cora Reyes. Lola nila Ate Dindin. At ni Yeye. Naalala ko pinag-aaralan namin ito. Ang napakagandang illustration na binigay niya sa mga kabataan halimbawa, may nakita ka naglalasing, no? Naglalasing, nagiinuman. Ano yun very common yun, lalo na sa mga kanto-kanto. Nagiinuman sila, tapos mga lasing na, tapos mangangaral ka sa kanila. So, napakagandang So, wag mo na silang pangaralan na lasing sila. Sisi mo sila, mga lahi ng ulupong. Di ba? Baka ganunin mo sila. Nasa impluwensya na sila ng alak. So, baka yung perlas, ibinibigay mo sa kanila, pero yung perlas, hindi naman nila i-value yun. Kasi, hindi tamang okasyon, hindi tamang venue. Nagigets po yun. So, ganun din, may mga tao talaga mga kapatid na hindi naman talaga makikinig ng mga instructions. Ako, imbis na ubusin natin ang energy natin sa kanila, iwasan na po natin sila. Ano pa? Lastly, avoid lovers of sinful pleasure. Okay. Sabi sa Timothy, chapter 3, 1-5, medyo mahaba-haba ito, pero mahalagang paalala to para isinamarize ko sa lover of pleasure. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. So huling panahon, lalo na po sa panahon natin ito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Di ba nakikita na natin yan ngayon, no? At mga kapatid, maraming yung content na yan ang pinifeature Sumisikat at kumikita, di ba? Walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tanggihan mo ang tinatanggihan ng kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang dami po nun mga kapatid. Pero kung i-comprise lang natin, sabihin na natin mas maibigin sa mga bagay sa mundong ito kaysa sa Panginoon. Okay? So, darating yung panahon, mga kapatid, sa maraming verses na isa sa mga ang pinag-usapan sa huling panahon, isa talaga sa magiging signs sa attitude ng mga tao ay
Unang-una manlalamig yung pag-ibig. So nangyayari na yan sa panahon natin ngayon at magiging maibigin sa kalayawan. So talagang sa huling panahon mga kapatid ay yun na rin yung ginagawa ng sistema ng mundong ito na talagang maraming i-offer sa'yo na parang hindi ka mabubuhay kapag hindi ganito yung cellphone mo o parang hindi ka mabubuhay at hindi ka magiging masaya kapag hindi ganito ang damit mo, yung kagaya nung sa kanila. Napapansin nyo na yun? Okay, summarize lang natin yung mga iiwasan nating mga tao. Okay, sinasummarize lang dyan. Okay, punta na tayo mga kapatid dun sa, okay, ito po yung mga tao mga kapatid na, okay, wag nating iwasan ha. So bigyan natin ng pansin yung mga tao. Gawin natin ito sa mga tao kasi may obvious talaga na pakinabang kapag ito ay pag sila ay ating pinakitunguhan ng ng maganda. So, types of people to be acquainted with. Okay, number 1, walk with the wise. Ayan, yung mga matatalino, naku, samahan natin yan. Ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin. Ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. O ayan, di ba? Nakakahawa po ang katalinuhan. Siyempre, love fellow believers. Yung ating mga kapatiran, no? Lagi tayong sumama sa ating mga kapatiran. Sabi sa John 13:34-35. Bago natin balikan bago natin puntahan dito, ano yung magiging pakinabang kapag sumasama tayo sa matatalino? Ay tatalino ka rin. O anong pakinabang naman itong loving our fellow believers? Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmamahalan din kayo sa isa't isa. Verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Okay, mga kapatid, alam nyo, sa panahon natin ngayon, isa sa pinakamagandang patotoo na talaga tayo ay iglesia ng ating Panginoon, na talaga tayo ay mga tagasunod ng Panginoon kapag nakikita ng mga taong nagmamahalan tayo. Okay? Again, si Jesus Christ ang nagsabi, magmahalan kayo Diyan mapapatunayan nyo sa mga tao na kayo ay galing at kayo ay mga alagad ko. Okay, next type of people. Build relationships with encouragers. Okay, medyo parang kakaiba to, pero isinama ko to mga kapatid kasi tingnan niyo yung verse sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. So babasahin natin siya sa English. Okay, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Tingnan niyo mga kapatid encourage one another. Kapag sinabing magpalakasan kayo sa isa't isa, ibig sabihin mga kapatid, kapag nagpalakas ka sa iba, di ba ibig sabihin pinapalakas ka din. At yan yung maganda talagang samahan. Alam mo yun, yung kapag kasama mo tong taong to, lumalakas ka. At the same time, nakakapagpalakas ka din. Kasi laging para sa akin mga kapatid, mas lalong nagiging complete yung cycle ng mga mananampalataya. Yung fellowship, parang mas nagiging kompleto para sa akin yung cycle ng fellowship, yung godly fellowship, ay yung may mutual relationship. What I mean sa mutual relationship is may give and take. Hindi yung ikaw lang yung uunawain, hindi lang ikaw yung laging palalakasin. Hindi yung ikaw din uunawa, ikaw din magpapalakas. Alam mo yun, tingnan mo sa buhay, sa katawan natin. Akain ka, pero ilalabas mo yun. Diba? Hindi malusog yung kain lang ng kain nang hindi naglalabas. Or lalo namang hindi malusog yung labas ng labas, wala namang kinakain kasi mamamatay din yun. So sinama ko to na dapat ma-build yung ating good relationship doon sa mga taong nagpapalakas sa atin, pinapalakas natin, no? And occasionally ay nakukumpleto yung cycle ng fellowship. Amen? So ayan, so be with those people mga kapatid. I-maximize natin yung time na nakakasama natin tong mga taong ito. So next people na very good na ma-acquaint tayo, connect with people who sharpen you. Ayan, yung mga kapatid, yung kapag kasama mo siya, okay, ito yung Proverbs chapter 27 verse 17. Kapatid,
Ito yung sinasabing iron sharpens iron. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid doon, figuratively, ay ang mga tayo po, minsan nagkikiskisan tayo. Pero yung meron kasing positive friction. Ibig sabihin, nakikiskis tayo sa isa't isa pero ang ibig sabihin, mas lalo tayong bumubuti, nasya-sharpen. Kumbaga, mas lalong nadidevelop yung kabaitan mo, yung mas lalong nadidevelop yung pagiging masayahin mo, kasi meron ka mga taong nakakasama alam mo yung kahit minsan may conflict kayo, meron kayong disagreement, pero after nung disagreement nyo, mas tumalino kayo pareho. So be with those people. Willing siyang tanggapin yung kanyang pagkakamali at dapat ikaw ganun din, ha? Kasi kapag hindi tayo willing tumanggap ng pagkakamali, wala na tayong matututunan. Dapat hindi na tayo gagaling, hanggang doon na lang tayo. Pero kapag tayo ay willing tumanggap ng training, ng teaching, ng correction, at the same time meron din tayo nakakasama, no, na willing ding matuto, ay naku mga kapatid, samahan natin yung mga taong yan kasi pareho tayong gagaling. Amen? Pareho tayong matututo pag kasama natin palagi sila. O sige, sino pa yung mga tao na dapat lagi pa nating pakitunguhan ng mabuti? Ayan na. Ayoko mang isama pero sinabi ng Biblia, love your enemies. Okay, Matthew 5:44. Sabi rito mga kapatid ng Panginoon, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Okay, mga kapatid, hindi naman to applicable, syempre, no, na doon sa mga may gera ngayon na itigil nyo na yan kasi mahalin nyo doon yung kaaway ninyo. So, kapatid, wag na natin palawakin, no, wag natin gawing komplikado ito, pero sinasabi ng Panginoon talaga sa atin, one of the godly ways to treat our enemies is to love them. Okay, narinig niyo na ito minsan sa akin. Loving is not emotional feelings, no? Yung love na tinutukoy dito. Hindi siya yung emotional. Kasi kaaway mo nga siya eh. Hindi mo talaga mararamdaman na gustong-gusto mo siya kasi kaaway mo nga siya. But loving your enemies is hindi mo siya gagantihan or di mo siya gagawan ng masama. Kahit gustong-gusto mo, no? Gawan mo siya ng mabuti. So again, yung love dito, loving our enemies is not feelings, no? Hindi ito feelings, kundi kung ano yung gagawin mo sa kanya. Okay? So, kung may kaaway ka, no? Hindi mo pa siya kayang gawan ng mabuti, huwag ka na rin magsalita ng masama laban sa kanya. At ipag-pray natin siya. Okay, FYI mga kapatid, FYI, dito unang nabanggit yung word na prayer sa New Testament. Yang ipag-pray ninyo ang mga umaaway sa inyo. Okay, first mention yung prayer sa Old Testament ay ipagpe-pray din yung ipagpe-pray ni Abraham si Abimelech na kumuha ng asawa niya. So ibig sabihin, kaaway din yun. Kumbaga nakagawa ng masama sa kanya. Gusto ko lang, no, it is, naniniwala, hindi to coincidence na ang prayer ay first mentioned sa Old Testament at sa New Testament na gagawin sa mga taong nakagawa sa atin ng masama, ng hindi tama. Makes sense, di ba? So mga kapatid, kapag tayo ay galit, no, kapag tayo ay may mga taong kaaway, hindi natin gusto, alam mo, ang una at best reaction ay mag-pray tayo. Amen? Ipag-pray natin yung taong kagalit mo, no? Ipag-pray natin na pagpalain sila, baguhin sila ng Panginoon, at ipag-pray din natin yung ating mga sarili. Okay? So, prayer is very effective, no? Care for the weak and needy. So ito din yung mga tao na gusto ng Panginoon pakitunguhan natin ng napakaganda. Sabi sa Proverbs 19:17, bakit pakikitunguhan sila ng maganda? Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Wow! At ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Mga kapatid, alam nyo, totoo to, na kapag talaga tumulong tayo dun sa mga taong walang masyadong tumutulong, nako,
tandaan mo, hindi talaga natin yang ginawa lang dun sa tao. Sa Diyos talaga natin to ginawa talaga. Lastly, for this category, do not take advantage of the orphans and widow. Be acquainted, kakaiba to sa lahat, pero mga kapatid, kung meron ka mang magkakaroon ka ng conflict sa iba, no? Kung meron kang aawayin o meron kang kasasamaan ng loob, nako, ito yung mga iiwasan ninyo na kasamaan nyo ng loob at aawayin nyo, ha? Bakit? May binanggit sa Bible at para sa mga taong ulila na po at saka yung mga byudo o byuda, mga kapatid, iwasan nyo na magkaroon tayo ng conflict sa mga taong ito. Bakit? Naku, sobrang special sila sa Panginoon. Okay, ito yung sabi sa Exodus 22. Huwag niyong pahirapan ang sinumang babaeng balo o batang ulila. Kung iyong pahihirapan sila sa anumang paraan, ay dumaing sa akin, tiyak na aking diringgin ang kanilang daing. Tingnan, mga kapatid, tignan nyo pa pagdating sa verse 24. So kapag sila ay inape at magpe-pray sila sa Panginoon, tingnan nyo yung handang gawin ng Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, ang aking poot ay mag-aalab at papatayin ko kayo ng tabak at ang inyong mga asawa ay magiging mga balo at ang inyong mga anak ay magiging mga ulila. O yan, sige, ibabalik do sa kanila ng Panginoon. Although ito ay sa panahon ng lumang tipan, no, na talagang ganito yung pamamalakad ng ating Panginoon, hindi natin kukunin yung may papatayin at mananakit ang ating Panginoon. Ang kukunin natin yung idea na iwasan po natin mga kapatid to take advantage with this type of people. Bakit kaya ganun na lang ang pakikitungo ng Panginoon sa mga taong ulila at mga biyudo or biyuda? Mga kapatid, kasi they have no one. Walang meron sa kanila. Kaya nako, ang meron sila, ang Diyos. At ang kakampi nila talaga ang Panginoon. Yung may mga magulang pa, may magtatanggol para sa kanila. Pero yung sa ulila, sino magtatanggol sa kanila? Naku, Panginoon ang magtatanggol sa kanila. Eto mga kapatid, paano pag binilis natin yung mga kagaya nila? So, imagine niyo na kung ano rin yung blessing na tatanggapin natin. Okay, all in all, mga kapatid, avoid those who pull you away from God, but pursue those who draw you closer to Him. Yun lang naman yung basic na pinag-aaralan natin. Guard your circle, but grow your love.